Kung ang mga European ay may Vespa, ang mga Asian ay may Honda Cab, well, sa Pilipinas meron tayong bagong dating. Ito ang Cab Pro ng Bristol Motorcycle. Boss Motovlog. Makina. Sa makina ang pinakapuso ng motor na ito. Una ko agad tinignan yung pinakailalim niya. Tinignan ko isang 125cc ito kung hindi ako nagkakamali. At kung pamilyar kayo sa Honda Wave 125, ganitong style ng makina nun. So kung Honda Wave ang pinagayahan ng makina ng motor na to, hindi malayong aabutin ng matagal-tagal ang makina nito dahil sa pyesa pa lang panalo ka na. Dahil napakaraming pyesa ng Honda Wave, hindi ka mahihirapan dito. Dito ko lang naman nakita to sa Bristol Imus Cavite, Anabu 2D. Dito puntahan mo, makikita mo yung actual unit dito. Itong klaseng Cab Pro na to is a 125cc na underbone po. Ganyan ang klase niya. Semi-automatic to. So hindi siya kagaya ng mga scooter na piga ka ng piga. So pipiga ka ng cambio rito, pero wala ka na pong clutch na pipindutin. So ganito yung kanyang headlight assembly. Kung napapansin nyo, LED na yan, pati yung mga turning lights. At classic ang kanyang datingan. May pagka-sporty naman yung kanyang gulong. Naka-mags na yan na tubeless sa tingin ko. Tubeless to. Itong klaseng classic scooter na ganitong style, mahal po yung ganitong klaseng tintig. Kung Honda Cab po ang pinagayahan nito, ang mahal ng Honda Cab, maabot mo ng 300,000 yun dahil nga sa pagiging classic look nito. Pero dahil sa alam ng Bristol yung pangangailangan ng Pinoy, isang cool, isang magandang klaseng motor na abot kaya sa halagang 128,000 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, maiuuwi mo na to. Napakagandang presyo nun mga boss para sa ganitong klaseng tindig ng motor. No, 4-speed manual transmission yung ganito, semi-automatic kung tawagin. Ayan, makikita mo yung mga badges, Bristol magkabila. Nagdagdag ng appeal dito. Ayan, Cab Pro sa may bandang ibaba ng upuan. Single lang upuan ito. At gusto mo magpalagay ka ng upuan dun sa may niya, carrier, pwede din yun. Kumbaga, sky is the limit kung gusto mo pang i-modify palalo yung ganitong motor. Naka-disc brake yan sa harapan, drum brake sa likod. At kung tama yung nakikita ko, naka-ABS ang harapang gulong nito. It's a deal breaker para sa mga naghahanap ng classic scooter na mataas ang value sa market. ABS pangkaraniwan ng makikita mo yan sa mga Bristol motorcycle. Nakalimitan sa mga big bike mo lang makikita. Halos kompleto na ang motor nito. May takip pa yung kadena niya. May mga side reflectors din. May ilaw din yung plaka nyo. At LED na lahat ng ilaw hanggang likod na po yan, papunta sa harapan. At isa sa nagpapataas ng value nito, yung kaganinang sinabi ko na ABS, no? Hindi lahat kasi ng motor may ABS pag binibenta. Ito, mataas mo pa rin mabibenta dahil nga sa ABS yung features na nakakabit dito sa motor. Fuel injected to, syempre. Laking bagay nun para makatipid sa gasolina. Rounded edges ang klase ng motor na to. Wala kang makikita dito na matutulis yung duluhan. Hindi po. No? Suwabe lang. Kumbaga, uhang ko yung pagiging isang classic vibes ng Honda Cab. Mababa yung tambucho, kaya advice ko sa'yo, huwag mo ilulusong sa bahayan. Kung ano yung makina ng Wave 125, parehas lang din ang makina ng XRM 125 ngayon, ano? 125cc, 2 valves, single cylinder, 4-stroke, na kayang sumipa ng mga around 9.1 horsepower. Same na same lang din yan ng Cab 125 na to ng Bristol Motorcycle. Ang ganda ng mga buttons nito, malinis tingnan at decente. May hazard light, inyong ignition, definite signal light, bocina, high and low beam, basic lang pero ang ganda, malinis tingnan, digital lang kanyang panel. At of course, keyless na po ito Isa pa sa dagdag appeal din ito, yung pagiging keyless ng motor, kaya siguradong mas mataas din ang value. At iwas nakawin syempre. Yung tindig nito, hawigan din talaga ng Honda Cab. Sa front face niya, no, yan ang rounded headlight at yung turning light sa magkabilang gilid.
At yung badge sa harapan makikita mo, T125. Di ko lang alam saan kinuha yung T125 na yan, pero para sa akin nagdagdag din siya ng appeal sa motor nyo.